O pakinggan pa natin yung ibang mga mga patutsada ni Claire Castro patungkol sa mga Duterte. O eto, isa pa. Hinamo ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na magpakita ng ebidensyang may banta sa buhay ng kanyang amang si Ito maganda pag-usapan to. Dito talaga sagad-sagad ang kabubuhan ni Claire. O, tingnan nyo ha. dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa babala ng pangalawang Pangulo na posibleng sapitin ng dating Pangulo ang nangyari kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. nang bumalik sa Pilipinas noong 1983 matapos ang pagkaka-exile sa Estados Unidos. Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, Saan daw nakukuha yung pagkukumpara? Ma'am. Talaga yung putangin ng utak dito, ganito lang kalit. Ma'am, unahin kasing mag-aral. Mag-invest sa mga bagay-bagay sa utak. Hindi yung nganga lang ng nganga. Buka lang para kang yung kapitbahay naming ang lakas ng magkwento sa tongitan. Para kapitbahay ka namin na nagmamadyong na habang naglalamas ng mga pitsa, dada ng dada. Walang hiya. Asan daw ba yung pagkukumpara kay Ninoy? Hindi kinukumpara si PRD kay Ninoy. First off, si Ninoy hindi naman naging presidente. Oo, ang pwede mo lang ikumpara si Ninoy kay Duterte kapag kasi nga may nagsasabi si mga Marcos daw pumatay kay Ninoy. O, sino ba kalaban ng mga Duterte ngayon, mga Marcos? O di pag umuwi siya tapos sa airport, namatay siya sa airport, anong tawag sa kanya? Eh di nagaya kay Ninoy. Tanga ka talaga, hindi ginagaya. Si Ninoy kay PRD, wala naman nagawa sa buhay si Ninoy. Walang yun, silbi sa bayan yun. Oh, walang alam yun kundi tumuligsa lang ng tumuligsa. Si Ninoy Aquino at saka sila Kiko Pangilinan, sila Chel Jokno, sila Leila de Lima, magkakalahi yan. Yan yung mga reklamo sa gobyerno, pero pag tinignan mo, wala rin naman nagawa sa bayan. Oh, tapos nung nakuha nila yung kapangyarihan, ano nangyari sa Pilipinas? Ano, namatay si Ninoy, tapos biglang, hindi naman si Ninoy yung dahilan ng people power eh. Matagal nang may mga kaliwat kanang kilos protesta. Nung namatay si Ninoy, mas na-aggravate yung damdamin ng tao. Pero hindi siya nagsimula ng revolusyon. Hello? Yung revolusyon na yun, ang tagal niyan, hindi lang yan nangyari overnight. Ilang attempts yan, Diyos ko po. Oh, di ba? Ayan ang sinasabi ko sa iyo eh. So walang silbi yan si Ninoy. Si PRD, malaki ang silbi sa bayan. Huwag na natin isa-isahin. Claire, sigurado ako nano ka doon. Tinatamasa mo ngayon yun, yung mga nagawa ni PRD. Kaya nga buhay ka pa ngayon eh. Dahil sa tulong ni PRD, di ba ilang bakuna ka? Baka 10 pang bakuna mo, libre. Di ba? Libre ka ng bakuna noon. Noong pandemya, di ba? Buhay ka ngayon. Pasalamat mo kay Duterte yan. At saka yan, yung yung lisensya mo. Lisensya mo sa baril, lisensya mo sa pagdadrive. Passport mo, 10 taon na lahat yan. I-enjoy mo. O kung talagang galit ka kay Duterte, putang ina, itapon mo yung mga lisensya at mga passport mo 10 years. Gawin mong 1 taon lang. Makapagsalita ka, parang hindi ka nagbebenipisyo. Sa mga ginawa ni Duterte, marami nagawa si Duterte. Baka nauna ka pang pumila sa mga ayudahan dati. Sige, ano pa sinasabi nito? hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI. So wala daw threat kay VP Sara. Bakit may mga bodyguard dyan? Si Bongbong Marcos, may threat ba? Bakit may bodyguard si Bongbong? Yung mga general, may threat ba sila? Bakit may mga bodyguard yung general? Yung mga congressman, may threat ba sila? Gumagawa lang naman sila ng batas. Bakit may mga bodyguard sila? Yung mga senador, may threat ba sila? Bakit may mga bodyguard sila? Alam mo, Claire Castro, kapag ikaw ay presidente, kaya ka nga merong security protocol. Kaya ka nga may security detail. Kasi ikay nasa posisyon at kapag ikay nasa posisyon, target ka ng masamang elemento. Diba? Kaya nga si Bongbong Marcos binabantayan ng PSG.
Dahil lahat ng mga world leaders ganyan, may mga bantay sila kasi once na ikaw ay nasa gobyerno, meron ka ng threat. Kaya nga merong mga security si VP Sara. Kaya nga yung mga senador merong security dahil may mga threat sa buhay ng mga yan. Ang PNP chief, ang mga police, general, may mga bodyguard dyan. Mga businessman nga, may mga bodyguard eh. Kailangan ba nilang patunayan na meron silang threat sa buhay nila? The fact na ikaw ay nasa posisyon, target ka at may threat sa buhay mo. Ang tanga mo. Ikaw nga may bodyguard ka din eh. Di ba? May bodyguard ka, may mga driver ka. Bakit? Kaya mo naman mag-drive. Wala namang tangka sa buhay mo. Pero bakit meron ka nun? Kasi yun nga ang protocol. Kaya ka nga merong security dahil may threat sa buhay mo. At pwedeng magkaroon ng threat sa buhay mo dahil ikaw ay nasa gobyerno na maraming kalaban ng mga taga-gobyerno kung di ka ba naman tanga. Kalaban nyo, mga kriminal, sindikato, mambubudol, holdupper, kidnapper, drug lord, terorista, komunista, NPA. Lahat yan kalaban nyo. The reason why meron kayong mga security dahil may mga threats sa buhay nyo. Anak ng tinapay ito si Claire, walang utak. NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Walang threat sa buhay. May threat sa buhay ni Pangulong Duterte. Putang ina nyo kung walang threat sa buhay ni Pangulong Duterte, sana kung hindi nyo na yan inalis dito sa Pilipinas. Di sana nandito siya. Di sana dito siya nililitis. Si Pangulong Duterte ay threat sa inyo. Kaya nandoon siya ngayon. Ano ngayon ang nangyari kay Pangulong Duterte? Subject si Pangulong Duterte ng kidnapping. Nakidnap nyo nga eh. Napakidnap nyo nga eh. Yung pa kayang death threat. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, the fact na si Pangulong Duterte denied ng kanyang doktor ng mga gamot, denied siya na dalhin sa ospital during the arrest, considering his health conditions and his age. Threat na yun sa buhay niya, tanga. Pwedeng may mangyari magsama kay Pangulong Duterte dun pa lang sa flight niya. Yung kanyang flight pa lang mula rito hanggang dyan sa Dubai, hanggang sa Dahig, pwedeng may mangyaring masama sa kanya dun. Ano sinasabi mong walang nangyari sa kanya? So, ang ibig mo sabihin, hanggat walang nangyayari, walang threat sa buhay? Sige, para ganun ang usapan, magtanggal kayo lahat ng mga security nyo. Lahat ng general, mga opisyal, tanggalan nyo ng mga bodyguard. Tingnan ko lang. Tangina sa barangay chairman nga, mayroong threat ang buhay eh. Sa amin nga, mga vlogger, may threat kami sa buhay kung di ka ba naman tanga. Tapos sasabihin mo, walang threat ang buhay ni VP Sara. Kalaban nyo siya sa gobyerno. Nakita nyo ginagawa sa kanya. Ini-impeach nga siya nung wala siyang kasalanan. Si Pangulong Duterte, walang kaso dito. Pinapatalsik nyo sa ibang bansa eh. Yun yung threat na tinatawag. Bopols. Gate pa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mahirap ikumpara si dating Pangulong Duterte kay Ninoy. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder. Sigurado ka? Sigurado ka? Alam ba yung Plaza Miranda? Ikaw hindi ka nanonood ng mga hindi ka nanonood ng mga documentaries, mga conspiracy theories ha? Hoy, sabi nila, involved daw yan ha. Sabi nila, di umano involved daw yan sa Plaza Miranda bombing. Ano ka? Pinagsasabi mo, wala kang alam, Claire. Tumigil ka. Boba ka. Tumigil ka nga, Claire. Pinagsasabi mo. Kung makapagtanggol ka kay Bongbong Marcos kung makapagtanggol ka kay Bongbong Marcos, parang lahat na lang ng ginawa ni Bongbong Marcos matino panoorin mo kung gaano ka kasinungaling. Panoorin mo kung gaano ka kasinungaling Ito, ganito ka kasinungaling. DOJ saka implement ay issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung na-aresto sa local court. Yan ang sinasabi Ano mo nun. purpose? To prove
na na-serve Oh. Yan ang sinasabi mo noon, ha? Noong vlogger ka pa. Noong vlogger ka pa, tapos ikaw ay meron pang radio broadcast. Ano? Radio broadcast ba yan? Oh, yan ang sinasabi mo, ha? Oh, ulitin natin, ha? Papaano ang proseso ng pag-aresto ng ICC? Kay Pangulong Duterte, dapat kung halimbawa si Pangulong Duterte aarestuhin. Papaano proseso? Ito ang sabi niya, ha? isa ka-implement. Issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung naaresto sa local court. Oh, local court. Saan yung local court? Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Local court sa Pilipinas. Bakit sinasabi mo nung nakaraan, nung PCOO ka na yung local court doon sa the Netherlands? Alam mo naman pala na kapag ka ICC, halimbawa, nag-issue na ng warrant of arrest, ite-turn over saan? Sa proper judicial authority, which is sino? Korte sa Pilipinas. Ikaw nagsabi. Nagawa ba yun, Claire? Ikaw na mismo nagpapaliwanag dito. Nagawa ba yun? Nadala ba si Pangulong Duterte sa proper judicial authority? Sa authorized proper judicial authority? Napadala ba siya? Hindi, di ba? Pagkagaling dito, dinala sa aeroplano, punta sa Hague. Bakit ngayon sinasabi mo, Claire, na wala kayong maling ginawa? Dati naman pala, nung hindi ka pa binabayaran ng buwis ng taong bayan, ang iyong sinasabi, dapat dumaan si Pangulong Duterte sa tamang proseso. Ulitin natin. Isa ka-implement. Issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung naaresto sa local court. Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Tama, galing. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin. Para dalhin sa The Hague. Yun. Yun naman pala Alam mo naman pala, Claire. Ba't ngayon iba na? Tangina nyo, pare-parehas kasi kayo mga sinungaling. Sinungaling si Rimulya, si Boying, sinungaling din. Lahat kasi kayo sinungaling si Bongbong. Ano nga yung sasabihin mo ngayon pag napanood mo yan? Sabi mo, ba't mo sinabi dati, Claire? Kung ako yung talaga itong mga taga-press, Malacanang press corps? Sino tatanungin ko, bakit dati, Claire, sinasabi mo dapat dumaan sa korte? Bakit ngayon, hindi mo na sinasabi yan? Bakit yung nakaraan, sinabi mo na ang local judicial authority sa Netherlands? Sinabi mo dati sa iyong programa na dapat dito sa Pilipinas. So, anong tama? Ngayon, dahil aso na siya ni Bongbong, puta, lahat ng ginagawa nila tama kahit mali. Mali, di ba, Claire? Ganito siya. Ganito po siya noon. Nung hindi pa siya aso ng pamahalaan, nung hindi pa siya attack dog ng mga... ba't mo sinabing attack dog, Boss Dada? Ikaw naman, baka kasuhan ka niyan. Hindi. Sabi ko sa inyo, fake news ako. Hindi ako totoo. Mali yung mga sinasabi ko. Di huwag kayo maniwala. Ito ay aking opinion lang na wala namang katuturan. Hindi naman importante ito. Kaya wag nyo nang panorin. Ito sinasabi ko na kaya siya attack dog kasi attack lang siya ng attack para sa mga para sa mga kalaban ng Marcos pero dati, sino siya? Okay. Pag DOJ saka implement. I-analyze nga natin si PBBM. I-analyze daw si BBM. I-analyze nga natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Ano daw nakita mo, Bongbong, kay Gadon? Wala naman daw alam yan. Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Na wala sa iba.
at wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. 'Di ba? Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos? Ilan na advisor? O bakit? Bakit? Ano daw ang masasabi pag madaming advisor? Ano ibig sabihin? Maliban sa mga sekretaris niya. Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Oo. Ang daming advisor ni Bongbong. So ibig sabihin, walang alam si Bongbong. So dati, ganito si Claire kay Bongbong. Ang tingin niya kay Claire, walang alam. Ang tingin niya kay Larry Gadon, walang silbi. Bakit pa kailangan ni Presidente ng advisor na walang silbi para i-alleviate lang buhay ng mga Pilipino? At ang sinasabi dito ni Claire, nung hindi pa siya aso ng gobyerno, si BBM daw, mahina ang utak. Kasi yung mga taong maraming advisors, ang ibig sabihin nun, Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa and everything. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? o, di ba? So siya mismo, kinu-question niya si Bongbong. Pero ngayon, putang ina si Bongbong na pinamagaling na presidente para sa kanya, nakaganyan pa siya. Analyze nga natin si Bongbong. Ba't kaya ganun? Ba't anong nakita niya kay Larry Gadon? Hindi naman galing sa hirap si Larry Gadon. At ang dami niyang advisor. Meron siyang advisor dito, advisor doon, advisor there, and here, and there, and everywhere. Ang dami niyang advisor. Sabi nila, pag madaming advisor, mahina ang utak. O, tangin na niyan. Yan ang sinasabi ko. Forever na pong nasa internet yan. Forever nang nasa internet yung mga ganyang mga salitaan ninyo. Hindi na yan mawawala at hindi na yan makakalimutan ng tao. Kaya Claire, kahit na ano pang sabihin mo, mag-lipstick ka man ng pula, maglabas ka man ng balikat, ang laki na ng itinanda mo, mukha ka ng bulldog, yung pisngi mo, laylay na. Oo, kahit na ano pang sabihin mong kakakahol mo, wala kang isang salita. Ikaw ay walang, anong tawag doon, palabra de honor. Dati, ikaw ay bumabatikos kay BBM, hindi ka natutuwa sa mga ginagawa niya, pero ngayon, naubusan na ng mga tanga sa gobyerno kaya naghanap siya ng panibagong tanga. O ngayon, lahat ng ginagawa niya tama. O, di ba? Lahat ng mga kumakalaban sa kanya, mali. O, yan ang sinasabi natin. Ito pa, uhuli siya diyan. So hypothetically, if the Interpol wanted to surrender a Filipino citizen and the former president to another court and not the ICC that the Philippines does not recognize, the administration would have done that? As long as it's in line with the cooperation to the ICC, Tayo dyan. Cooperation with the ICC. Claire, akala ko ba hindi tayo nakikio-cooperate sa ICC? Ano sinasabi mong cooperation with the ICC? Ayun na, nauhuli ka sa sarili mong bibig eh. Sinungaling kasi kayo eh. administration will do that. The ICC or the Interpol? Sorry. The government will do that as long as it's in line with the cooperation with the Interpol. Basta the Interpol. Yes. Oo, Tay, ikaw naman, huling-huli na nga sa akto eh. Ulitin natin. So hypothetically, if the Interpol wanted to surrender a Filipino citizen and the former president to another court and not the ICC that the Philippines does not recognize, the administration would have done that? Ang tanong, halimbawa, may kaso si Pangulong Duterte sa Zimbabwe. Tapos yung Zimbabwe nakipag-usap sa Interpol. So, i-honor ba natin? Ibibigay din ba natin si Pangulong Duterte sa Zimbabwe? Ganun yung tanong eh. Tingnan niyo yung sagot. As long as it's in line with the cooperation to the ICC, that Cooperation with the ICC. Nadulas si tanga. Cooperation daw with the ICC. Ano ibig sabihin yan? Nakipag-cooperate kay ICC? Mali-mali lang. Kung mali-mali lang, ba't nagkakamali? Kala ko ba magaling? Yung magaling, hindi nagkakamali
administration will do that. The ICC or the Interpol? Sorry. The government will do that as long as it's in line with the cooperation with the Interpol. Basta the Interpol? Yes. Oo, kahit saan dali ng Interpol? Yes. Even if hindi tayo naniniwala bilang bansa Yes. na may jurisdiction? Yes, because we believe in the Interpol. Oo. Ina, no? Di ba ganun siya katanga? Oh, so ang Diyos nila Interpol. Ay naman takin mo, walang jurisdiction sa atin. Hindi lang ICC ha, sabihin natin di ICC, ibang mga korte sa buong mundo. Walang jurisdiction sa Pilipinas. Basta daw may Interpol, ibibigay nila kahit sino. Delikado. Tangina na, delikado tayo mga Pilipino. Pag kayo may mga kaso, ipamimigay kayo. Tanga, Claire. Di ba naiintindihan na yung mga Pilipino nga sa abroad na nagkasala doon, gusto nating iuwi sa Pilipinas dahil atin yan? Di ba si Biloso, pinauwi nyo rito ilang taon dyan sa Thailand? Niligawan, ilang administrasyon yun hanggang sa naiuwi natin dito, tuwan-tuwa tayo. Sila Flor Contemplacion, di ba? Pinipilit natin na dito na lang sa Pilipinas ikulong. Lahat ng mga kababayan natin kahit naka-death row doon, pinipilit natin. Iuwi dito, di ba? Kung di ka naman ogag. Tapos ikaw ipapamigay mo, tanga. Wala kayong mga utak talaga. Ewan ko sa inyo, Claire. Ano na lang kayo? Matulog na nga tayo. Ay, nako. Ay, maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating video. Sana po na-entertain kayo dito. Again, ito pong channel na ito ay para sa mga matitigas ang muka. Ito pong channel na ito ay puro fake news, walang katotohanan. Kaya po lahat ng mga nasabi ko dito ay hindi ko sinasadya. Basta puro kabulastugan lang dito, ha. Huwag niyo masyadong seryosohin, pinasasaya ko lang kayo. This is for entertainment purposes only. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
sa harap ng kamera, walang halong